So ito na guys ang moment of truth. Manda ba siya? Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So kung nakikita nyo, meron naman po tayong grass cutter na inaayos. So ito, kabibili ko lang po ito today. And ayan, kung makikita nyo, wala po siyang hilahan. So pumunta ako sa scrapan kanina. Binili ko to motor. Kung matatandaan nyo, meron tayo yung Caterpillar. Yung inayos ko, yung bigay sa akin ni Ishiara-sang. Inayos ko yung carburetor noon, kaya nga lang nag-overflow kasi naputol yung float valve niya. So naghanap ako ng carburetor online, kaya nga lang hindi pa ako nakaka-order. Sabi ko, magbaka sakali na lang ako sa scrapan kung may makikita ko na katulad na motor. So luckily, ito may nakita ko. Same na Mitsubishi. Ayan. Kaya nga lang, iba lang yung pinaka-brand niya. Yung number niya, pero yung carburetor niya pareho. Ang pagkakaiba lang nito, yung... Saan ba yun? Yung choke nito, meron na tong built-in choke na hilaan. Yung doon sa Caterpillar na inayos ko, kakabitan mo ng wire, then kakabit mo doon sa chassis. And ang alam ko may iba tong switch eh. Saan ba yun? Wala yung kill switch niya. Hindi ko pa nakikita pero parang wala siyang kill switch. Dito, sorry. Yung kill switch niya ito. Stop. Ayan. Tingnan. So, yung sa isa, I think nandito yata yung kill switch yung sa inayos ko. So, again, kung mapapa-under ko to, pwede kong as is na pagpalitin na lang yung dalawa, yung motor doon o yung engine, or kunin ko lang yung carburetor nito, ikakabit ko kasi wala mong problema yung engine doon, nagana ng maayos, carburetor lang po ang problema. So pansamantala papaandarin ko lang muna ito. Pag umandar yan at umandar ng maayos, pinakamabilis kasi tanggalin ko lang yung carburetor, ikabit ko doon sa kabila. So tingnan natin kung anong kalalabasan ng gagawin natin. So, again, ito muna ang unahin ko. Another Echo na grass cutter. So, kung matatandaan nyo, meron akong ginawa dati na dalawang Echo na grass cutter. Same brand, same model. Again, ang pagkakaiba lang. Sa pagmamadali ko na makuha to kanina kasi patong-patong yung mga grass cutter. Ang tinignan ko lang kasi itong pinaka-casing niya, maganda pa. Meron katulad din ito na model, kaya lang faded na yung kulay, kaya hindi ko kinuha. So sa pagmamadali ko, hindi ko napansin na wala itong hilahan dito. So luckily, meron ako dating spare na nabili. Kasi meron ako inayos dati yung sa engine motor na mga inayos ko dati. So meron ako sobrang na hilahan. And bumili lang ako today ng ito, yung tali na panghila, bagong spark plug, lock doon sa dulo, papalitan ko na mas maganda, pantanggal na spark plug na manual. Ang ginagamit ko kasi yung iba. And syempre, bumili na lang tayo ng bagong blade. So tanggalin ko lang tong
cover ng lagayan ng tali, ng hilahan. Then, lalagyan natin ng panibago. So, samahan niyo ako. Okay guys, so tulad din ng sabi ko, tanggalin ko muna tong cover na to para mailagay natin yung binili natin na tali. So, ito hindi ko muna bubuksan o babaklasin yung karburador kasi sa tingin ko kaya to binenta dahil nalagot lang yung tali dito. So, after natin palitan ng tali, try lang muna natin na paandarin. Kapag hindi umandar, doon natin babaklasin yung karburador. And yung spark plug, titingnan lang muna natin, lilinisin natin bago natin paandarin. Okay. Okay, sa baba. Okay, so ito mamaya pag binalik natin dapat may tama natin to dito. Meron siyang pinaka ngipin. So nakapagtan lang natin ng tali. So, ayun guys, na putol na tali. So, tatanggalin ko lang ito na putol. Then, lagyan natin ng panibago. Okay. Parang mas mataba yung nabili ko. So, sana lang hindi magkaroon ng problema yung
nabili kong size ng tali kasi mas mataba siya sa nakakabit dati. So, again, hopefully hindi magkaroon ng problema. Okay. So now, balik na natin to. So, dito sa ilalim. Balik na natin yung mga binaklasan na tornilyo. Reminder lang guys, pag naghihigpit kayo ng mga tornilyo sa ganito, huwag niyong masyadong kakahigpitan, yung kaayusan lang. Kasi once na masira yung thread niya, wala na kayo magagawa dyan. Again, sikipan nyo lang ng kaayusan, huwag naman yung maluwag para hindi sila mabaklas pag ginagamit nyo or pag gumaandar, kasi magkakaroon ng vibration yan. So pag masyado naman maluwag, unti-unti silang matatanggal. So yung kaayusan lang. So lalagay lang muna natin lahat ng tornilyo bago natin ihigpitan. So hindi ko pa sila hinihigpitan guys. Lalagay ko lang. And pagka ganitong apatan ng tornilyo, pag hinigpitan nyo siya, huwag yung paikot, i-cross nyo, tapatan nyo ang paghigpit. Dito, then crossover. Then next, tabi. So yung sunod, it's either sa taas or sa baba. Okay lang yun. Okay. So tingnan natin. So yan, hindi bumabalik. So I think epekto yan dahil masyadong mataba yung tali natin. Loko na. Parang luto yung oil. Ay bumalik.
Abutin pa ako ng ulan, guys. So, duda ako parang may nagbukas na nito. And napansin ko rin, nung pagbukas ko nitong cover, parang bakit ako walang spring. So, ito dapat kasi may spring to eh. So kung sino man yung nagmamayari nito dati or yung gumawa nito, nawala niya na yung spring. Ito ang problema ko ngayon, wala akong spring. Hindi natin ito magagawa ngayon, guys, kasi wala siyang spring. Yan na, may spring dapat dito yan na kumakapit dito. May nakaikot na spring dapat yan para po sa hinila nyo babalik siya. So wala na yung spring na yun. So minus tayo dito, guys, sa nabili natin na ito. So try ko rin maghanap sa Amazon kung may makukuha ko na replacement na spring nito. Ay, sayang. So balik ko na lang muna to. Hanap ako sa Amazon ng spring. Hello guys, so it's been a week simula nung pinakita ko or kinuha ko ng video tong grass cutter na to. And remember, sinabi ko binili ko to sa scrapyard, and sa pagmamadali ko dahil nga tinignan ko lang tong outer na itsura niya, maganda yung pintura, ganda yung mga handle, malinis pa tong pinaka-pole niya. Hindi ko napansin na wala tong toggle o yung hilahan, wala yung tali. Napansin ko na lang siya nung pag-uwi ko. So, akala ko nalagot lang yung tali. Sabi ko, sana easy fix lang siya. If ever na nalagot lang yung tali, most probably malinis yung karburador. So, bumili ako ng tali, which is this one. Pero yung nabili ko, makapal. Kasi ganito usually yung ginagamit ko sa mga generator or engine motor, engine generator, engine welder. Ganitong kataba siya usually. Pero, hindi ko napansin na yung sa mga ganito, grass cutter, mas manipis. Kung makita nyo, halos kalahati. So, kinabitan ko ng tali. And luckily, again, meron akong spare dati sa inayos ko. Bumili ako, nagkaroon ako ng extra na spare nung toggle o yung hilahan. Kinabit ko. Then, kinabit ko dito.
Then after ko ibalik dito, ilagay, paghila ko, kasi paghila ko ng ganon, hindi na siya bumalik. Sabi ko, ay, doon ko lang na-realize, wala siyang spring. So, after that, tinigil ko na po yung pag-aayos ito kasi wala tayong magagawa dahil nga, again, since wala siyang spring, hindi natin ito maayos. So, after that, the following day, umorder po agad ako sa Amazon ng spring. Mayroon ako nakita na spring lang, pero may nakita din akong spring, pero may kasama ng ganito. Bali ganito na siya set. So itong toggle na to at tali actually nakakabit dito. So yung dapat dito, ito sana yung spare ko. So ang ginawa ko, bali to, nakakabit po siya dyan. Yung spring niya dito sa loob, guys. Balik ko lang ito saglit, ha. Ito kasi magagamit pa rin natin to. Bibili lang ulit tayo ng spring. So sa madaling salita, yung laman loob nito na spring, tali at yung toggle, kinabit natin lahat dito. So, andito na po siya ngayon. So, now, sa loob po nito, andito na po yung bagong spring, again yung tali at toggle. So, ayan po. So, now, pwede na natin ito ikabit dito, lalagyan natin ng gas, and try natin kung aandar. So, meron din ako actually spare pa na bagong spark plug, pero nung binaklas ko to last time, maayos pa po yung spark plug. Maganda pa siya. So, hindi ko muna siya papalitan ng bago. Kabit ko lang muna ito, guys. Then, lagyan natin ng gas. At try natin paandarin. So, hopefully, umandar na po siya, guys. Again, since last week, simula nung nabili ko to at na-realize ko na wala siyang spring, hindi ko na po to ginalaw, tinabi ko na lang. So, yung carburetor niyan, hindi natin ginagalaw pa, guys. Wala po tayong ginagawa dyan sa carburetor niya. Hindi pa natin ito nalalagyan ng gas. Hindi pa natin na-check yung fuel filter niya kung barado o hindi. Kasi literally, simula nung ma-realize ko na wala siyang spring, tinigil ko na po. So, first time natin na tatry na paandarin to. Simula na makabili tayo ng spring. So yung spring ko actually dumating kahapon lang. Ito. In-order ko kahapon lang. Sabay ko siyang in-order nung replacement parts ng carburetor para doon sa carb ng mini dump na nakuha natin. Pero again, yung mini dump ko, okay na po. Nakabili ako ng engine motor. Same make. Slightly ibang model lang. Pero yung carburetor nila pareho. So, binaklas ko ng buo yung carburetor at inilipat ko po. So, okay na yung mini dump, guys. Pinalta ko na rin ng bagong belt, yung maliit. Yung kasi yung putok-putok na halos malalagot na. Pero yung dalawang malaki, hindi ko pinalta dahil nga again, pwede pa. Maayos pa siya. So, okay. Now, lalagyan natin siya ng gas. Okay, wala siyang gas.
Okay, so guys, ito po. Itong gas ko nga pala, ako na lang nagmi-mix. Bumibili ako ng regular na gasoline, then ilalagyan ko na lang ng 2T. May nabibili po dito yung ready mix na ikakabit nyo na lang, o ilalagay nyo lang, sorry. Ilalagay nyo na lang sa grass cutter nyo, or chainsaw, or ano mang gamit na kailangan ng may mix ng 2T at gasolina. Dati, ganun po ginagawa ko, bumibili ako yung mga nasa lata na ready mix na. Kaya nga lang, nagkaroon ako ng ilang experience na pag ginagamit ko yun, madaling mag-init ang grass cutter ko. Yung sa chainsaw ko, ganun din, nag-overheat. And automatic na mamatay yung chainsaw sa sobrang init. So, kung pagpapatuloy ko yun, may possibility na masira yung block ko sa sobrang init niya palagi. So, yun, nagawa na lang ako ng sarili ko mix. Bumibili ako ng gas ng 2T. And after that, hindi na po ako nagkaroon ng problema sa paggamit ng grass cutter ko. Hindi na po sila nag-overheat, pati yung chainsaw ko. Kaya nga lang, minsan, hindi may iwasan pag sobra yung mix ko, medyo mausok ng konti. Pero mas okay naman yun kaysa masira ang block nyo, diba? So now, paanda rin natin to, guys. So again, first time natin papaanda rin to. Simula ng nabili natin last week. So I think labas muna tayo, guys. Naulan kasi kaya nandito tayo sa loob ng mini shop natin. Ano ba yun? Babasa tayo. Sobrang sikip kasi dito sa loob ng shop dahil ang daming gamit. Okay, so again, first time natin papaanda rin to after natin mabili. So, first, check natin yung ignition switch kung naka-on. Then, pump natin dito sa gas para tumigop ng panibagong gas. Then, may pumasok na gas. Lalagyan natin sa choke. Choke on. Now, try natin line. So, ito na guys ang moment of truth. Manda na siya, pero medyo matigas yung loob. Sa loob ng block. So I think meron
nakialam nito, may nagbukas. Kasi nga, wala na yung spring. So automatic may nagbukas noon. So titingnan natin tong block niya. Tsaka tong sa may exhaust. Hanapin natin kung ano yung tumutunog. Kasi bakal yun narinig ko kumakalansing eh. So umaandar na siya kung umaandar. So kailangan ko lang hanapin kung ano yung tumutunog. Okay guys, so tulad na nasabi ko, umaandar na po siya. And now, hindi ko makita gamit ko. Hindi ko makita guys yung flies ko. Okay, buti na lang meron ditong isa sa isang flies na nakapatong dun sa may wood stove natin. So medyo kinalawang lang kaya lagyan natin ng Gogoro version ng Japan ng WD-40 para lumag. So kung hindi nyo po paalam, ito po kasing mini shop ko ay nagbutas-butas yung bubungan dahil doon sa last tong April. Umulan po ng snow or ng yellow, hail. At ang lalaki guys, as in promise, ganyan pong kalalaki yung mga yellow umulan. April na po yon. So, ilang beses ko na pong nabanggit yan na dito sa lugar ko, usually, ang winter nagtatapos is March. Pero April, lagi po, once or twice, umuulan po ng yelo. Okay lang po kung snow. Ilang beses na yun nangyayari. Pero twice nang umulan ng hail, magkasunod na year. Pero this year, grabe po yung patak ng hail. Ang lalaki. Kasing ganyan pong katataba guys. So, nagbutas-butas po yung bubungan ng mini shop ko. Makikita nyo yan, maraming patches. Yan o, mga patches po yan guys. All over po dito sa shop ko. Pati po doon sa mini greenhouse, ang dami pong tagpe. Again, dahil po yan sa pagulan ng hail. So, ayusin ko pa rin yan kasi hindi yan pwede na ganyan lang, lalo na pag nag-umpisa na po talagang lumamig. So now, lumalamig na. Pero once na totally sumobra na yung lamig, hindi po pwede nang ganyan pa rin, may butas pa rin yung iba. Yung dito kasi naayos ko na, pero meron pa rin ilan ako nakita na tumutulong ngayon since umulan. So nakita po natin yung mga spots na may tulo pa. Pero doon sa may mini greenhouse, kalahati papunta doon sa dulo, hindi ko pa naayos. Sa kadahilanan, nung tinagpian ko po kasi sila, ay marami pang halaman doon sa loob, so hindi ko totally nagawa yung iba. So yung buka na lang nalagyan ko ng tagpe. So ayusin din natin yan. Bumili na rin ako ng mga ibang gamit para ayusin na rin natin yung wood stove, yung exhaust, kasi nasira na yung mga tape na nilagay ko dyan, yung aluminum tape. So maluwag na rin yung mga pipes. Minsan pag nagsisiga tayo, bumabalik yung usok. Then yung sa pintuan ng wood stove natin,
kailangan na rin palitan ng gasket kasi natanggal yung gasket niya. So dito sa may grass cutter guys, kung hindi nyo po alam, dito po kailangan nyo po siya lagyan ng grease or grasa para hindi po siya kalawangin, kasi ito yung parang gearing niya na rin po, yung sa blade. So, lagyan nyo ng grasa dahil una, lagi rin po nagdudumihan. Minsan po kasi pinapasokan ng mga dumihan pag ginagamit natin yan. So, always make sure na may grasa po siya guys. Para na rin magtagal ang gamit nyo. Again, yung hindi naman kailangang well-maintained, pero yung mga maintained na gamit or lagi nyo chine-check, mas tatagal ang mga gamit nyo. Dito pala pag pinapaikot, ramdam ko na mayroong matigas, may problema dun. I think sa may block. So, hindi natin basta pwedeng hayaan na lang na ganyan yan. Or else, sasayang naman lahat ng naghirapan natin. Wait, baliktad. So, antayin ko lang lumamig ng konti yung block kasi mainit pa guys. So pag lumamig na yan, pwede na nating tanggalin yung cover, tapos hanapin yung tumutunog. Again, tinaray na ayusin, pero meron mga naiwan or hindi na ibalik nung binaklas niya yung hilahan, tapos siguro na dismaya na kasi nga actually mahirap magbalik ng spring once na matanggal yung spring guys. Yun yung pinakamahirap na ibalik. So ako actually nakailang try, kasugat-sugat na guys. So hanapin natin kung saan yung tumutunog. So again, yung carburetor clearly nung pinandar natin, wala pong problema. Maandar po siya na maayos. So yung concern ko lang is yung kumakalanseng. So yun yung hahanapin natin. So shock nung tinatry baklasin nung mag-aayos itong grass cutter yung pinaka-pulley niya. Nag-dismaya yun. Nawala yung nung nawala yung spring, hindi niya na maibalik. Parang meron naman. Kaya, ayun. Hindi niya na siguro totally binalik. Then, binenta niya na to sa scrapan. So, nabili ko to again sa scrapan. So, check ko lang kung mahigpit o hindi. Super mahigpit naman.
Mahigpit naman. Sa may exhaust, mahigpit din. So saan yung tumutunog na yun? Sarap ng black. Wait. Tingnan natin tong spark plug. Tingin ko yung problema niya yung spark plug, guys. Hindi ako nagkakamali. Pag ito mahaba, so yung spark plug yung guys tumatama sa piston head. Pag mahaba. Hindi siya mahaba, maiksi lang. So mali ako. Medyo madumi yung spark plug niya, guys. So lilinisin ko ito bago ko siya ibalik. So from here, pwede natin silipin. Medyo madilim. So may flashlight tayo. Binigyan tayo ng company. Yung pinagtatrabahuhan ko. So may itim yung piston head, madumi. Kailangan ko lang paikutin to, guys. Para mas lumapit yung piston, or umangat yung piston. Konti pa. Wala pa ako nakikita ang tama, although madumi yung loob. Ayos naman yung head. Wala ako nakikita ang tama. So hindi yun. O hindi doon ang problema. May posibilidad na maluwag ang piston. Linisin ko na to, guys. Okay, guys, so kumpara kanina, ayun po, malinis na po. So balik lang natin to. Wala na akong masyadong gagawin dito, guys. Since wala akong nakitang tama sa piston, hindi ko nababaklasin yung head. So yun, natunog na yun. Wala tayong magagawa dun. Kasi mukhang sa loob siya. So, balik ko lang itong cover niya.
So hayaan ko lang itong umandar ng ilang minuto para kung ano man dumi sa loob ay matanggal. Kasi ang dumi ng piston. Tapos medyo maganit yung galaw niya, matigas. Kaya papaandarin ko muna ng ilang minuto para lumuwag siya at matanggal ko ano man yung mga latak sa loob. Kasi nung pinapaikot ka kanina doon sa dulo, may konting tension. Hindi natin alam kung ano talaga nangyari dito, kung kaano katagal din nakatenga. Pero kagandahan, ma-under siya, and pag pinandar naman natin, makadali. So, binabaan ko lang guys yung minor. Kanina medyo mataas. And kung mapapansin nyo at maririnig, wala naman siya rin kumakalanseng. Unless na lang, hilahin natin yung throttle. Okay na siya guys. Again, ito po yung bagong bili natin na grass cutter last week. Nabibili ko lang po sa kanya. And tulad na nasabi ko, nung binili ko to, sa sobrang pagmamadali ko, excuse me, hindi ko napansin na una, walang hilahan. Tapos akala ko nalagot lang kaya binenta, pero
wala rin pala siyang spring sa loob. So, dito dapat may spring siya, pero wala na rin siyang spring. Kaya nung bumili ako ng toggle at tali, nung kinabit ko, hindi na siya bumabalik. So, ito guys, yung binili ko sa Amazon, toggle na may kasama na siyang handle. Andito po yung handle, andito yung tali, at saka yung spring. Yung kinabit ko dito sa pinaka-toggle ng grass cutter na to. So, there you have it guys. So, again, meron naman tayong naayos na grass cutter. So, again, the story behind this, binili natin to kasi kailangan natin ng magdagdag ng grass cutter. Magiging busy po tayo sa farm. Once na mag-start na talaga yung taniman doon, lalo na next year. Meron na po akong dalawang grass cutter. Same, Eco. Kaya, Eco rin yung hinanap ko sa scrapyard kasi yung dalawang ginagamit ko na grass cutter, Eco, ang sarap niyang gamitin guys. So, magandang gamitin ang brand na Eco. Dali lang siyang ayusin. Ang parts na kakailanganin nyo, readily, mabibili nyo sa Amazon. Merong mahal, merong mura. So, kailangan nyo lang maghanap or mamili. And mostly parts na mga kailangan ko na readily mabibili, meron dito sa Seketsu, meron sa Joyful, at yung wala again sa Amazon, meron naman mabibili. Madali lang. So, maabot lang ng 1 week, may get to 2 weeks. Pag sa Amazon kayo umorder, darating din agad. So, yan, hindi ko na masyadong papahabain to guys. Again, ito may additional naman po tayo na grass cutter na nagawa. So, pag meron tayong mga part-time, meron tayong may papagamit sa kanila. Mahirap po kasi pag isa lang ang grass cutter. Kaya, ayan. Most likely, maghahanap pa rin ako ng isa pa para madagdagan pa rin ang grass cutter natin. Hindi masama na marami kayong grass cutter. Mas maganda po, mas marami kayong nagagamit. So again, ito po yung lagi kong ginagamit sa video pag nakikita nyo ako nagtatabas. Ito po yung isa. Eco po pareho yan. So ito na ang pan-third natin na Eco na grass cutter. So sana po nagustuhan nyo po ang simple binagi ko sa inyo. Again, kung magagawa nyo naman po, pakilike nyo naman po sana ang video na to. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po sa channel ko. Ingat po tayo lahat palagi.